Tinapon na parang basura, inagawa ng dangal sa harap ng sariling mga anak. Ang bahay na puno ng alaala ni Gabriel, naging abo sa ilalim ng utos ng sarili niyang ama. Ngunit ang isang ina, kahit durog na ang puso, ay hindi marunong sumuko. Sa bawat luhang pumatak, may paniningil na darating. Sino ang tunay na halimaw sa likod ng marangyang mansyon ng mga Velasco? Mananatili bang lihim ang huling tawag ng isang pumanaw? Walang puwang ang mga basurang tulad niyo sa lupang ito, Marisol. Huwag mong gamitin ang pangalan ni Gabriel para makuha ang awa namin dahil kahit kailan, hindi ka naging bahagi ng pamilyang ito. Ang mga batang iyan, hindi sila Velasco. Bunga lang sila ng isang gabing pagkakamali na pilit mong ginagawang ginto. Ang boses ni Isabela ay tila talim ng labahan na humiwa sa malamig na hangin ng madaling araw. Sa mga sandaling iyon, mahigpit na hawak ni Marisol ang isang maliit na plato ng mainit pang biko, ang paboritong kakanin ni Gabriel. Ika-5 anibersaryo ng kamatayan ng kanyang asawa at sa gitna ng kahirapan, pinilit niyang maghanda ng kaunti para sa gunitan ng lalaking tanging nagmahal sa kanya ng buo. Nakasuot pa siya ng lumang puting kamiseta ni Gabriel na kahit kupas na ay tila yakap pa rin ng asawa ang kanyang nangangatog na katawan. Ang bango ng asukal at gata mula sa kakanin ay hinaluan ng pait ng katotohanang ibinato sa kanya ng babaeng nakasuot ng mamahaling sutla sa kanyang harapan. Lumingon si Marisol sa direksyon ng kalsada kung saan nakaparada ang isang itim na sasakyan. Doon, sa likod ng madilim na salamin, alam niyang nakatingin ang biyanan niyang si Don Aquilino Velasco. Isang amang tinalikuran ang sariling dugo at laman dahil sa galit at pride. Nais sumigaw ni Marisol. Nais niyang ipakita ang mga luhang matagal na niyang iniipon. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Hindi siya makahinga. Ang platong hawak niya ay dahan-dahang nanginig hanggang sa malaglag ito sa lupa. Ang pagbasag ng seramika ay tila hudyat ng pagtatapos ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Hindi pa natatapos ang hapdi nang marinig niya ang malakas na ugong ng makina. Ang higanting bulldozer ay tila isang halimaw na naglalakad sa buhanginan. Dahan-dahang lumalapit sa maliit nilang dampa sa gilid ng dagat. Ang bahay na binuo nila ni Gabriel mula sa mga pira-pirasong pangarap, ang silid kung saan unang umiyak ang kambal na sinaluan at lumina, ay ngayon ay tila isang marupok na laruan sa harap ng kapangyarihan ng mga Velasco. Sa bawat pag-usad ng makina, naramdaman ni Marisol ang pagyanig ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, isang pagyanig na tila dumadaloy hanggang sa kanyang mga buto. Nanigas ang kanyang buong katawan, hindi niya magawang lumingon sa loob ng bahay kung saan mahimbing pang natutulog ang kanyang mga anak. Ang bawat paglagutok ng mga kahoy na nababali sa ilalim ng bigat ng bulldozer ay tila tunog ng sarili niyang pusong nadudurog. Wala siyang marinig na anuman, kundi ang sarili niyang mabilis na tibok ng puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa dami ng luhang hindi na kayang pigilin ng kanyang mga mata. Naramdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod habang ang amoy ng usok ng diesel ay pumapalit sa bango ng kanyang inihandang alay para kay Gabriel. Aquilino! Gabriel's children are inside. Please wag ang mga anak ko. Ang tanging sigaw na lumabas sa kanyang bibig ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng demolisyon. Ngunit ang sasakyan ay nanatiling tahimik, walang awang nakamasid, habang ang tanging bubong na sumisilong sa mag-iina ay unti-unting nilalamon ng lupa at alikabok. Habang pinapanood ni Marisol ang pagbagsak ng huling haligi ng kanilang tahanan, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan na tila malalaking alon sa dagat. Hanggang kailan kailangang magbayad ang isang ina para sa isang pag-ibig na itinuring na sumpa ng mundo? Mananatili na lamang ba siyang biktima ng tadhana? O may natitira pa bang lakas sa kanyang mga kamay
na dati ay tanging paghabi ng lambat ang alam upang bawiin ang dangal na ninakaw sa kanya at sa kanyang mga anak? Ang bawat patak ng ulan na bumabagsak mula sa madilim na langit ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ng mag-iina. Sa gitna ng gumuhong dampa, nakaupo si Marisol sa basang lupa. Yakap-yakap ang nanginginig na sinaluan at lumina. Ang amoy ng basang alikabok at nabubulok na kahoy ay humahalo sa alat ng kanyang mga luha. Wala na ang kanilang tahanan. Wala na ang tanging alaala ng katawan ni Gabriel na iniwan sa kanila. Ang tanging natitira na lamang ay ang suot niyang basang damit at ang dalawang buhay na nakadepende sa kanyang bawat hininga. Isang marangyang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa harap ng tumpok ng mga basura na dati ay kanilang pintuan. Bumukas ang bintana nito at lumabas ang halimuyak ng mamahaling pabango na tila isang malaking insulto sa amoy ng putik sa paligid. Ang mukha ni Isabela ay nanatiling kalmado, isang perpektong maskara ng kagandahan na nagtatago ng isang pusong kasing tigas ng bato. Tingnan mo ang sarili mo, Marisol. Isang pulubi na namamalimos ng pansin sa gitna ng kalsada. Simula ni Isabela, ang boses ay puno ng pait at panunuya. Dahil sa katigasan ng ulo mo, naantala ang proyekto ni Don Aquilino. Malaking halaga ang nawala sa amin dahil sa bawat araw na tumanggi kang umalis. Sa madaling salita, may malaki kang utang sa pamilya Velasco. Napaangat ang tingin ni Marisol. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa gitna ng pagod. Utang? Kinuha niyo ang lahat sa amin. Pinatay niyo ang alaala ni Gabriel sa lupang ito. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Isabela. Ang alaala ay hindi nakakapagpakain ng mga bata. Gusto mo bang makitang mamatay sa gutom at ginawang mga anak mo? O gusto mong ibigay sa kanila ang pagkakataong makatira sa loob ng isang totoong mansyon kahit na sa pinakamababang sulok nito? Inilahad ni Isabela ang isang kasunduan na tila galing sa ilalim ng lupa. Maaring manatili ang mga bata sa loob ng lupain ng mga Velasco, ngunit may isang kapalit na kasing pait ng lason. Magtatrabaho si Marisol bilang isang tagalaba at katulong sa mansyon, ngunit hinding-hindi niya maaaring ipakita o ipaalam sa kahit na sino na siya ang ina ng kambal. Ang mga bata ay itatrato bilang mga ulilang pinulot dahil sa awa, at si Marisol ay mananatiling isang anino sa kanilang buhay. Ito ang iyong utang na loob sa amin, Marisol. Ang kaligtasan ng mga anak mo, kapalit ng iyong pagkatao. Dagdag ni Isabela habang pinaglalaruan ang kanyang brilyanteng singsing. Sa ilalim ng basang kumot na nakabalot sa kanila, naramdaman ni Marisol ang maliit na kamay ni Luan. Ang bata, na tila mas matanda pa sa kanyang edad dahil sa hirap, ay kumuha ng isang maliit at tuyong piraso ng tinapay mula sa kanyang bulsa at iniabot ito sa ina. Nanay, kain ka na. Huwag ka nang umiyak. Bulong ng bata. Ang mga mata ay puno ng inosenteng pagmamahal. Ang simpleng galaw na yon ay tila isang saksak sa puso ni Marisol. Para sa mga batang ito, handa siyang lumunok ng apoy. Handa siya nang maging alipin sa bahay na dapat sana ay sa kanila. Dahan-dahang tumayo si Marisol, bit-bit ang bigat ng kanyang desisyon. Tatanggapin ko. Gagawin ko ang lahat. Basta huwag niyo silang sasaktan. Nang buksan ang pintuan ng mansyon para sa kanila, aksidenteng lumabas si Don Aquilino mula sa kanyang silidaklatan. Huminto ang matanda nang makita ang maliit na siluan na basang-basa at madungis. Sa isang iglap, tumigil ang mundo para sa matanda. Ang mga mata ni Luan, ang paraan ng kanyang pagtayo, at ang kurba ng kanyang labi ay tila isang buhay na multo ni Gabriel. Ang kanyang puso na matagal nang binalot ng galit ay tila nakaramdam ng isang kakaibang pintig. Sino ang mga ito? Tanong ng matanda. Ang boses ay bahagyang nanginig. Mabilis na humarang si Isabela. Ang kanyang nangiti ay muling naging matamis, ngunit mapanganib.
Don Aquilino. Sila po ang mga batang ulila mula sa komunidad na napaalis natin. Naisip ko pong kupkupin sila dito bilang mga munting katulong sa kusina para hindi tayo masabihang walang puso ng media. At ang babaeng ito, turo niya kay Marisol na nakayuko at puno ng putik. Siya ang bagong tagalaba. Isang palaboy na nagmakaawa ng trabaho. Tumingin si Don Aquilino kay Luan. Tila may gustong hanapin sa mukha ng bata. Ngunit agad siyang tinalikuran ni Isabela upang ituloy ang kanilang pagpasok. Naiwan si Marisol sa gitna ng malawak at malamig na pasilyo. Nakatingin sa likod ng sariling mga anak na dahan-dahang inilalayo sa kanya ng kasinungalingan. Sa loob ng basement ng mansyon ng mga Velasco, ang tanging naririnig ay ang ritmo ng pagpukpok ng mga kamay ni Marisol sa basang tela. Ang amoy ng matapang na sabon at ang halumigmig ng kulob na silid ay tila sumasakal sa kanyang bawat hininga. Dito, malayo sa marangyang sala na pinalamutian ng mga kristal na chandelier, ang kanyang mundo ay umiikot lamang sa dambuhalang tumpok ng mga puting linen at mga damit na kailangang maging perpekto bago sumikat ang araw. Ang kanyang mga kuko ay nagsisimula ng mabalatan at ang kanyang mga daliri ay namamanhid na sa lamig ng tubig. Ngunit ang hapdi sa kanyang balat ay wala pa sa kalingkingan ng kirot na nararamdaman niya sa tuwing maririnig ang tawanan ng kanyang mga anak sa itaas. Isang hapon, habang si Marisol ay abala sa pagpiga ng isang mabigat na kurtina, bumukas ang pinto ng laundry room. Pumasok si Isabela, hawak sa magkabilang kamay sina Luan at Lumina. Ang mga bata ay nakasuot na ng malinis, ngunit simpleng damit. Tila mga manika na pinaglalaruan ng isang mapanirang bata. Ang puso ni Marisol ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib, ngunit agad niyang naalala ang banta ni Isabela. Napayuko siya, pilit na itinatago ang kanyang mga mata sa likod ng kanyang basang buhok. "Tingnan niyo siya, mga bata," simula ni Isabela. Ang boses ay puno ng mapait na tamis. Ito ang uri ng mga tao na hindi dapat tularan. Isang babaeng walang pinag-aralan at tamad, kaya napunta sa ganitong kalagayan. Kaya huwag kayong magtatanong tungkol sa nanay niyo, dahil siguradong tulad din niya iyon. Marumi, irresponsable, at mas piniling iwanan kayo kaysa magpakahirap para sa inyo. Naramdaman ni Marisol ang magaspang na palad ng matanda na tila nanunuot sa kanyang balat. Sa isang saglit, ang mga mata ni Lola Bining na dati ay laging nakatingin sa kung saan ay biglang naging malinaw at matalas. Ang kanyang titig ay tila bumabagtas sa lahat ng kasinungalingan sa loob ng mansyong yon. Humilig ang matanda sa pandinig ni Marisol. Ang kanyang hininga ay amoy luma at tuyong dahon, ngunit ang kanyang bulong ay tila kulog na yumanig sa mundo ng batang ina. "Huwag kang iiyak sa harap ng mga lobo, iha," ani Lola Bining. Ang boses ay mahina, ngunit punong-puno ng awtoridad. Ang boses ni Gabriel. Hindi siya nanahimik. Nasa itim na kahon siya na pilit ibinaon ng masamang babae sa dilim. Hanapin mo ang kahon bago ito tuluyang lamunin ng apoy. Bago pa makasagot si Marisol, biglang bumitaw ang matanda at muling bumalik sa kanyang anyong tulala. Nagsimula siyang humuni ng isang lumang kanta, isang malungkot na oyayi na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Naiwan si Marisol na nakatayo. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok habang hawak-hawak pa rin ang asul na polo ni Gabriel. Anong itim na kahon? Anong boses ang tinutukoy ni Lola Bining? Hindi nagtagal. Ang katahimikan ng laundry room ay muling nabasag nang marinig ang tunog ng mabibigat na hakbang sa hagdanang kahoy. Ang bawat yabag ay tila nagpapabigat sa hangin. Pumasok si Don Aquilino. Ang kanyang muka ay seryoso at tila may malalim na iniisip. Huminto siya nang makita ang asul na polo sa kamay ni Marisol. Ang matanda ay tila nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Tila sinusuri ang bawat galaw ng babaeng itinuturing niyang isang hamak na manlilinlang.
Bakit hawak mo ang damit na yan? Tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng pagbabanta. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang hawakan ang mga gamit ng anak ko? Napayuko si Marisol. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Paumanhin po, Don Aquilino. Nakita ko lang po ito sa tumpok ng mga labada. Akala ko po ay kailangan ng linisin. Lumapit ang matanda. Kinuha ang polo mula sa kamay ni Marisol nang may halong puot at pangungulila. Sa pagkakataong yun, nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Don Aquilino ang isang bagay sa mga mata ni Marisol na hindi niya inaasahan. Isang uri ng dangal at sakit na tila pamilyar sa kanya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang matalim na tinig ang sumingit mula sa pintuan. Don Aquilino, nahanap ko na ang hinahanap niyo. Wika ni Isabela na nakatayo doon. May hawak na isang piraso ng papel. Ang kanyang ngiti ay puno ng tagumpay. Ang ebidensya na ang babaeng ito ay matagal nang balak pasukin ang buhay natin. Alam niyo ba na bago pa man mamatay si Gabriel, nagnanakaw na siya ng mga gamit sa kumpanya sa ilalim ng pangalan ng asawa niyo? Ang mukha ni Don Aquilino ay muling binalot ng galit. Tumingin siya kay Marisol ng may pandidiri. Ngunit sa likod ni Isabela, nakita ni Marisol si Lola Bining na dahan-dahang itinaas ang kanyang hintuturo sa kanyang mga labi. Hudyat ng pananahimik, habang ang kabilang kamay nito ay nakaturo sa itaas, sa silid ni Isabela. Ang panganib ay hindi na lamang nasa labas ng mansyon. Ito ay nasa bawat sulok na nilalakaran ni Marisol. Sa gitna ng paninirang puri ni Isabela, isang tanong ang nanatili sa isip ni Marisol. Ano ang itinatago ni Isabela sa loob ng kanyang silid na kailangang mahanap ni Marisol para malinis ang kanyang pangalan at ang dangal ni Gabriel? Sa malawak na hardin ng mansyon, kung saan ang mga rosas ay kasing ganda ng mga pangarap, ngunit kasing talim ng mga tinik, naglalaro ang maliit na siluan. Ang sikat ng araw ay humahalik sa kanyang pisngi. Tila binibigyan siya ng pansamantalang laya mula sa madilim na sulok ng kusina. Malayo sa paningin ng mga katulong, si Don Aquilino ay nakaupo sa isang sementadong bangko. Hawak ang isang lumang dyaryo, ngunit ang isip ay lumilipad sa mga alaala ng anak na si Gabriel. Ang kanyang puso ay tila isang tuyot na lupang naghihintay ng ulan. Uhaw sa katotohanang pilit niyang itinaboy. Biglang narinig ang tunog ng pagkakadapa sa matigas na damuhan. Nadulas si Luan habang hinahabol ang isang makulay na paru-paro. Hindi umiyak ang bata, bagkus ay pilit itong tumayo kahit may gasgas ang kanyang tuhod. Ang katatagang yon ay tila isang kidlat na tumama sa gunita ni Don Aquilino. Mabilis siyang tumayo at lumapit sa bata. Ang kanyang mga hakbang ay puno ng pag-aalinlangan at kaba. Bata, ayos ka lang ba? Tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay hindi na kasing lamig ng dati. Dahan-dahang hinawakan ni Don Aquilino ang balikat ni Luan para suriin ang sugat nito. Sa pagyuko ng bata, humawi ang manipis na tela ng kanyang kamiseta sa likod ng kanyang leeg. Doon, sa ilalim ng matinding sikat ng araw, ay kuminang ang isang marka, isang baka na hugis gasuklay na buwan. Tila binuhusan ng nagyayelong tubig ang matanda. Ang kanyang mga daliri ay nanginig habang dahan-dahang dinadama ang balat ng bata. Iyon ang marka ng lahing Velasco, ang kakaibang selyo ng dugo na tanging ang mga lalaki sa kanilang pamilya ang nagtataglay. Sa loob ng 4 na henerasyon, isang marka na hindi kayang pekein ng anumang papel o salita. Sa kabilang panig ng bintana, nakatago sa likod ng makapal na kurtina ng laundry room, nakamasid si Marisol. Ang kanyang kamay ay nakadiin sa kanyang dibdib, pilit na pinipigilan ang malakas na pintig ng kanyang puso. Nakita niya ang pagkatuliro ni Don Aquilino. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ng matanda. Mula sa pagiging bato, patungo sa isang taong unti-unting nagigising mula sa ilalim ng nakakasilaw na sikat ng araw sa hardin ng mansyon.
Ang bawat talulot ng mga rosas ay tila nagniningning. Ngunit para kay Marisol na nakamasid mula sa bintana ng laundry room, ang kagandahang ito ay tila isang malaking insulto sa kanyang naghihingalong puso. Ang amoy ng basang damo at ang halimuyak ng mga bulaklak ay humahalo sa anghang ng sabon sa kanyang mga kamay. Doon, sa gitna ng malawak na bakuran, nakita niya ang kanyang anak na si Luan na masayang hinahabol ang isang makulay na paru-paro. Ang bawat tawa ng bata ay tila isang himig na matagal nang nawala sa loob ng mga pader ng mga Velasco. Si Don Aquilino ay nakaupo sa isang sementadong bangko. Ang kanyang mukha ay tila isang ukit sa bato. Matigas, walang emosyon, at puno ng mga linyang dala ng matinding pait. Ngunit nang madapa si Luan sa harap mismo ng matanda, isang hindi inaasahang kumpas ng tadhana ang naganap. Ang bata ay hindi umiyak. Sa halip, pilit itong tumayo at pinagpag ang kanyang maduming tuhod. Ang katatagang yon ay tila isang kidlat na tumama sa gunita ng matanda. Dahan-dahang lumapit si Don Aquilino. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng pag-aalinlangan. Nang hawakan ng matanda ang balikat ni Luan upang suriin ang gasgas sa tuhod nito, humawi ang manipis na tela ng kamiseta sa likod ng leeg ng bata. Doon, sa ilalim ng init ng araw, ay kuminang ang isang marka, isang baka, na hugis, gasuklay na buwan. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Don Aquilino. Ang kanyang mga daliri ay nanginig habang dahan-dahang dinadama ang balat ng bata. Iyon ang marka ng lahing Velasco, ang selyo ng dugo na tanging ang mga lalaki sa kanilang pamilya ang nagtataglay sa loob ng 4 na henerasyon. Ang bawat guhit ng markang iyon ay tila isang mapa na nagtuturo sa kanya pabalik sa gabi ng isilang si Gabriel. Gabriel! Ang tanging pangalan na kumawala sa kanyang mga labi. Isang bulong na puno ng pangungulila at gulat. Ngunit ang katahimikan ng sandaling iyon ay biglang binasag ng matalim na boses ni Isabela. Mabilis itong lumapit at hinila si Luan palayo sa matanda. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng pader sa sobrang takot. Don Aquilino, huwag niyo pong hawakan ang batang yan. Baka kung anong dumi ang makuha niyo sa kanya. Ang boses ni Isabela ay mataas at puno ng kunwaring pag-aalala. Luan, bumalik ka na sa kusina. Ngayon din. Tumingin si Don Aquilino kay Isabela. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan. Isabela, ang marka sa leeg niya, kamukhang kamukha ng kay Gabriel. Paano ito nangyari? Isang malamig na tawa ang pinakawala ni Isabela. Bagamat ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang gilid. Don Aquilino, please. Marami pong bata ang may ganyang balat. Huwag po kayong magpapadala sa bugso ng inyong damdamin. Naalala niyo ba ang DNA test? 0 probability. Ibig sabihin, kahit anong kamukha ng marka, ang dugo ay hindi nagsisinungaling. Masyado lang kayong nalulungkot. Kaya kung ano-ano ang nakikita niyo. Napayuko ang matanda. Ang kanyang mga balikat ay lalong bumigat sa sinabi ng babae. Ngunit sa kabilang panig ng bintana, napaupo si Marisol sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilan ang isang malakas na hikbi. Nakita niya ang lahat, ang pag-aalinlangan sa mukha ng matanda at ang tuso na paraan ng pagmamanipula ni Isabela. Nang gabing iyon, habang ang mansyon ay nababalot ng nakabibinging katahimikan, tumayo si Don Aquilino sa gitna ng kanyang silid-aklatan. Binuksan niya ang cabinet at kinuha ang DNA report. Tinitigan niya ang selyo ng ospital sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampara. May isang maliit na detalye sa dokumentong yon na tila hindi tugma. Isang maliit na pagkakamali sa petsa na hindi niya napansin noon dahil sa labis na galit. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang uri ng kaba na nagmumula sa posibilidad na nagkamali siya ng hinusgahan. Sa kabilang panig ng mansyon, si Marisol ay dahan-dahang gumagalaw sa madilim na pasilyo patungo sa silid ni Isabela.
Hawak niya ang isang maliit na kandila. Ang liwanag nito ay tila sumasayaw sa dingding tulad ng kanyang mga pangamba. Naalala niya ang bulong ni Lola Bining tungkol sa itim na kahon. Kailangan niyang mahanap ang katotohanan bago tuluyang burahin ni Isabela ang lahat ng bakas ng kanyang pagkatao. Nang hawakan ni Marisol ang trangka ng pinto, narinig niya ang isang boses mula sa loob. Hindi ito boses ni Isabela, kundi isang boses ng lalaki na nagmumula sa isang speakerphone. Isabela, kailangan ko ng dagdag na bayad. Ani ng lalaki sa kabilang linya. Hindi madaling pekein ang pirma ng doktor sa DNA result na ito. At tandaan mo, hawak ko pa rin ang orihinal na nagsasabing sila ay magkadugo. Huwag mo akong susubukan. Nanigas ang buong katawan ni Marisol. Ang bawat salita ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang kaisipan. Ang katotohanan ay abot kamay na niya. Ngunit sa sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto mula sa loob. Ang anino ni Isabela ay humaba sa sahig at ang tanging proteksyon ni Marisol ay ang dilim na unti-unting lumiliit. Sino ang naghihintay sa likod ng pintong yon? At magagawa kaya ni Marisol na makatakas bago siya tuluyang malamon ng panganib? Sino ang nandyan? Magpakita ka. Ang matalim na boses ni Isabela ay tila isang hagupit na bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Ang tunog ng trangka ng pinto na dahan-dahang umiikot ay tila bawat tibok ng puso ni Marisol na gustong kumawala sa kanyang lalamunan. Ang liwanag ng kanyang hawak na kandila ay sumasayaw sa takot. Naglalabas ng mahahabang anino na tila mga kamay na gustong humila sa kanya patungo sa kapahamakan. Sa isang iglap, bago pa man tuluyang bumukas ang pinto, isang malamig at tuyot na kamay ang humila sa laylayan ng damit ni Marisol. Isang mabilis na paghila na nagdala sa kanya sa madilim na sulok sa likod ng malaking florera. Doon, sa gitna ng kadiliman, ay nananahan ang amoy ng luma at tuyong dahon, ang amoy ni Lola Bining. Ang matanda ay nakatayo doon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dilim, habang ang kanyang daliri ay nakapatong sa kanyang mga labi upang humingi ng pananahimik. Lumabas si Isabela mula sa kanyang silid. Ang kanyang mga mata ay mailap na naghahanap sa bawat sulok ng pasilyo. Ang kanyang mamahaling satin na pantulog ay humahampas sa kanyang mga binti habang naglalakad siya ng mabilis. Huminto siya sa mismong tapat kung saan nakatago sina Marisol. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap para sa ina. Naramdaman ni Marisol ang init ng sarili niyang hininga na pilit niyang pinipigilan hanggang sa sumakit ang kanyang dibdib. Isang patak ng mainit na talo mula sa kandila ang dumaloy sa kanyang daliri, ngunit hindi siya gumalaw. Ang sakit ng balat ay wala kumpara sa panganib na mawala ang lahat. Nang sa wakas ay bumalik si Isabela sa loob ng kanyang silid at marinig ang muling paglak ng pinto, dahan-dahang binitawan ni Lola Bining ang braso ni Marisol. Hindi nagsalita ang matanda. Sa halip, hinila niya si Marisol patungo sa pinakadulo ng mansyon, sa isang maliit na bodega na puno ng mga lumang kagamitan at mga kahon na nababalot na ng makapal na alikabok. Ang bawat hakbang nila sa sahig na kahoy ay tila isang bulong ng mga nakaraang pilit ibinabaon. Sa loob ng bodegang iyon, sa ilalim ng isang sirang cabinet, inabot ni Lola Bining ang isang maliit na itim na kahon. Hindi ito basta-basta kahon. Ito ay isang lalagyan ng relo na pagmamay-ari ni Gabriel. Nang buksan ito ni Marisol, hindi brilyante o ginto ang bumungad sa kanya, kundi isang lumang cellphone na basag na ang screen at may mga bakas ng tuyong putik. Ito ang boses na sinasabi ko, Iha, bulong ni Lola Bining. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at lungkot. Nakuha ko ito sa gitna ng mga gamit na pinatapon ni Isabela matapos ang libing ni Gabriel, Iha, dugtong ng matanda, habang ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay pabalik sa madilim na gabing iyon. Akala niya ay basura na ito,
Pero alam ko na dito nakatago ang huling hininga ng aking alaga. Nanginginig ang mga kamay ni Marisol habang hinahaplos ang basag na salamin ng cellphone. Ang bawat lamat sa screen ay tila sugat sa kanyang sariling kaluluwa. Ramdam niya ang lamig ng bakal, ngunit sa kanyang imahinasyon, tila nararamdaman pa rin niya ang init ng palad ni Gabriel. Ito ang huling bagay na hinawakan ng kanyang asawa bago ito tuluyang bawiin ng tadhana. Ang sakit ay muling humugot ng malalim na hininga mula sa kanyang dibdib, isang uri ng pighati na tila laging bago, laging sariwa, kahit 5 taon na ang lumipas. Lola Bining, bakit ngayon niyo lang ito ibinigay sa akin? Tanong ni Marisol. Ang boses ay halos pabulong na dahil sa bigat ng emosyon. Dahil ngayon lang dumating ang tamang pagkakataon, Marisol. Noong mga nakaraang taon, ang mga mata ni Isabela ay tila mga sulo na nakabantay sa bawat sulok. Ngayong narito ka na. Ikaw ang may karapatang bumuhay sa boses na matagal nang pinatahimik, sagot ng matanda. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa na hinaluan ng kaba. Dahan-dahang pinindot ni Marisol ang power button. Ang kanyang puso ay tila nakikipagkarera sa bawat segundo ng paghihintay. Pagkalipas ng ilang sandali, ang basag na screen ay dahan-dahang nagliwanag. Naglalabas ng isang malamlam na sinag na tila isang huling sulyap ng isang naghihingalo sa gitna ng kadiliman. Ang liwanag nito ay tumama sa mukha ni Marisol, nagpapakita ng mga luhang hindi na niya napigilang pumatak. Sa loob ng gallery ng cellphone, may isang huling voice record na hindi pa natatapos. Ang petsa nito ay ang mismong araw ng aksidente. 5 taon na ang nakalilipas. Sa gitna ng mahinang ugong ng hangin at ang tunog ng nagbabagang bakal sa recording, narinig ni Marisol ang boses na matagal na niyang pinapangarap na muling marinig. Ang boses ni Gabriel. Papa, Isabela, please, si Marisol. Ang mga anak ko. Ang boses ni Gabriel ay basag, puno ng paghihirap, at tila bawat salita ay humihingi ng huling lakas. Ngunit ang kasunod na boses ang nagpatigas sa buong pagkatao ni Marisol. Isang boses ng babae, malinaw at malamig na, tila galing sa ilalim ng lupa. Huwag kang mag-alala, Gabriel. Tapos na ang papel mo. Ang lahat ng sayo, magiging sa akin na. Manahimik ka na. Ang bawat salita ni Isabela sa recording ay tila isang matalim na kutsilyo na paulit-ulit na itinusok sa puso ni Marisol. Hindi lamang aksidente ang pumatay kay Gabriel, hinayaan siyang mamatay ng babaeng pinagkatiwalaan ng pamilya, Velasco. Ang galit na matagal nang nakabaon sa kalooban ni Marisol ay biglang nag-apoy, isang uri ng poot na nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya akalaing taglay niya. Ngunit bago pa man matapos ang recording, ang katahimikan ng bodega ay binuwag ng isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto. Ang liwanag mula sa labas ay pumasok sa madilim na silid at isang anino ng isang lalaki ang humaba sa sahig. Ano ang ginagawa niyo rito sa oras na ito? Ang boses ni Don Aquilino ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng pagdududa at awtoridad. Nakatayo siya doon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa itim na kahon na hawak ni Marisol at sa nagniningning na screen ng cellphone na tila isang ebidensya ng isang krimen. Akala ko ba ay tapos na tayo sa usapang ito, Marisol? Magnanakaw ka na rin pala ngayon. Pati ang mga lumang gamit na dapat ay matagal nang nakabaon sa limot, pilit mo pang kinakalkal para lang maghasik ng gulo sa pamilyang ito. Ang boses ni Isabela ay parang hagupit ng latigo na bumasag sa katahimikan ng bodega. Mabilis siyang lumapit. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matitigas na tunog sa sahig na kahoy. Tila bawat hakbang ay isang paghatol. Bago pa man makapagsalita si Marisol, marahas na hinablot ni Isabela ang itim na kahon mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Sa isang iglap, ang tanging pag-asa ni Marisol na marinig ang huling boses ni Gabriel ay tila muling nakuha sa kanya.
Lumingon si Isabela kay Don Aquilino. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Mula sa pagiging halimaw, ay naging isang maamong tupa na tila nag-aalala lamang sa kapakanan ng matanda. Don Aquilino, nakikita niyo na po ba? I told you, hinding-hindi titigil ang babaeng ito hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Gagamitin niya kahit ang mga patay para lang magkapera. Tumayo si Marisol ng tuwid kahit na ang kanyang mga tuhod ay parang gawa sa nanlalambot na wax. Hindi pera ang kailangan ko, Isabela. Ang kailangan ko ay ang katotohanan. Ang boses ni Gabriel. Narinig ko siya. Narinig ko ang huling tawag niya. Isang matunog na sampal ang dumapo sa pisngi ni Marisol. Ang lakas ng impact ay naging sanhi ng pagpihit ng kanyang ulo sa gilid. At ang lasa ng bakal mula sa pumutok niyang labi ay agad na gumuhit sa kanyang dila. Walang tunog na lumabas sa bibig ni Marisol. Tanging ang mabilis na paghinga at ang pamumula ng kanyang balat ang nagpakita ng sakit na kanyang tinatamasa. Ang sampal na yon ay hindi lamang sa kanyang pisngi tumama, kundi direkta sa kanyang dangal sa harap ng matandang Velasco. Huwag mong babanggitin ang pangalan ni Gabriel sa marumi mong bibig. Sigaw ni Isabela, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. You are just a laundry woman here. Isang hamak na katulong na dapat ay nagpapasalamat dahil hindi ka namin hinahayaang mamatay sa gutom sa kalsada. Dahan-dahang ibinaling ni Marisol ang kanyang tingin kay Don Aquilino. Ang kanyang pisngi ay kumikirot, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo at matatag. Sa likod ni Isabela, nakita niya ang kanyang dalawang anak, sina Luan at Lumina, na nakasilip sa pinto ng bodega. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot at luha habang pinapanood ang kanilang ina na sinasaktan. Ito ang golden moment ni Marisol. Imbis na bumawi o umiyak, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at gumawa ng isang maliit na kumpas, isang senyas, na nagsasabing, ayos lang si nanay, huwag kayong matakot. Ang katahimikan ng kanyang pagtitiis ay mas masakit pa kaysa sa anumang pagsigaw. Nanatiling tahimik si Don Aquilino. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa basag na cellphone na hawak ni Isabela at sa sugatang labi ni Marisol. May kung anong bagyo sa loob ng kanyang isipan. Ang marka sa leeg ni Luan at ang hapdi sa mga mata ni Marisol ay iunti-unting bumabasag sa pader na itinayo ni Isabela sa paligid niya. Ibigay mo sa akin ang cellphone na yan, Isabela. Ang boses ni Don Aquilino ay mababa, ngunit puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. Pero Don Aquilino, basura lang po ito. Ibigay mo sa akin. Sigaw ng matanda na naging sanhi ng pagtalon ni Isabela sa gulat. Kinuha ng matanda ang cellphone, ngunit bago pa man niya ito mabuksan, mabilis na kinuha ni Isabela ang pagkakataon. Kahit ano pa ang marinig niyo dyan, Don Aquilino, hindi nito mababago ang katotohanang hindi sila Velasco. At para matapos na ang lahat ng pagdududa niyo, bukas na bukas din, magsasagawa tayo ng bagong DNA test. Pero sa pagkakataong ito, ako ang pipili ng ospital at sisiguraduhin kong walang sino mang makakagalaw sa resulta. Tumingin si Don Aquilino kay Marisol. Ang kanyang titig ay tila isang matalim na pagsusuri. Sige, bukas na bukas din. At kung mapatunayan na muli na nagsisinungaling ka, Marisol, hindi lang kayo lalabas sa mansyong ito, sisiguraduhin kong hinding-hindi na kayo makakatapak muli sa lupang ito habang buhay. Habang papalabas ang lahat sa bodega, naiwang mag-isa si Marisol sa gitna ng alikabok. Ang hapdi sa kanyang pisngi ay tila naging isang paalala ng laban na kailangan niyang harapin. Alam niya ang laro ni Isabela. Alam niyang gagawa at gagawa ito ng paraan para manipulahin ang resulta. Sa gitna ng kadiliman, isang tanong ang naiwan sa kanyang isipan. Paano niya mapoprotektahan ang katotohanan kung ang mismong ospital na pupuntahan nila
ay kontrolado ng pera at kapangyarihan ni Isabela? At ano ang gagawin ni Don Aquilino kapag nalaman niyang ang cellphone na hawak niya ay bigla na lamang nawala o nasira bago pa man niya ito mapakinggan? Hindi sapat na makuha ko ang cellphone, Marisol, hanggat humihinga ang matandang yan at hanggat may natitira pang alaala ni Gabriel sa mansyong ito, hindi ako matatahimik. Sisiguraduhin kong sa susunod na pagdilat ng iyong mga mata, wala ka nang babalikan. Ang mga salitang ito ni Isabela ay tila laso na dahan-dahang kumakalat sa hangin ng pasilyo, bagaman sa isip lamang ito ni Marisol naririnig habang pinagmamasdan ang mapanuring tingin ng karibal. Kinabukasan, ang mansyon ay binalot ng isang mabigat na katahimikan, tila ang mismong mga pader ay natatakot sa darating na bagyo. Si Marisol ay abala sa pagpupunas ng sahig. Ang kanyang pisngi ay nangingitim na sa pasa mula sa sampal kagabi. Ngunit ang bawat hapdi ay tila nagpapatibay lamang sa kanyang loob. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa bakanteng tumba-tumba ni Lola Bining sa sulok ng beranda. Isang masamang kutob ang tila humahaplos sa kanyang batok. Nang dumaan ang oras ng tanghalian at hindi pa rin sumisipot ang matanda para sa kanyang gamot, ang kaba sa dibdib ni Marisol ay naging isang ganap na takot. Mabilis siyang nagtungo sa silid ng matanda, ngunit ang tanging bumungad sa kanya ay ang gulugulong kumot at ang isang basag na baso sa sahig. Ang tubig na natapon ay tila mga luhang naghihintay na punasan. Wala si Lola Bining, wala ang tanging saksi na nakakaalam sa katotohanan ng itim na kahon. Sa kabilang dako ng mansyon, sa loob ng kanyang madilim na opisina, kausap ni Isabela sa telepono ang doktor na kanyang binabayaran. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng marmol habang nagbibigay ng huling instruksyon para sa pagpapalit ng mga sample ng dugo ni Don Aquilino at ng mga bata. Siguraduhin mong walang palya. Ang resulta ay dapat lumabas na negatibo gaya ng dati. At tungkol sa matanda, huwag niyo siyang sasaktan, itapon niyo lang siya sa lugar na hindi na siya makakabalik. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang bawat patak ay tila galit na humahampas sa bubungang yari sa tisa. Walang payong, walang sapin sa paa. Mabilis na tumakbo si Marisol palabas ng mansyon patungo sa madilim na kakahuyan sa likod ng lupain. Ang putik ay dumidikit sa kanyang binti, at ang bawat tinik na sumasabit sa kanyang damit ay tila mga kamay na pumipigil sa kanya. Ang lamig ng ulan ay nanunuot sa kanyang mga buto. Ngunit ang init ng kanyang pag-aalala kay Lola Bining ang nagpapanatili sa kanyang malay. Dito naganap ang kanyang golden moment. Sa gitna ng bagyo, nakita ni Marisol ang isang piraso ng panyo ni Lola Bining na nakasabit sa isang mababang sanga. Kinuha niya ito at idiniin sa kanyang puso. Kahit sa gitna ng sarili niyang panganib, ang iniisip niya ay ang kaligtasan ng matandang nag-alaga kay Gabriel. Ang pag-ibig ni Marisol ay hindi lamang para sa kanyang mga anak, kundi para sa lahat ng mga taong naging bahagi ng buhay ng kanyang asawa. Ang kanyang bawat hakbang ay isang panata ng katapatan. Nang marating niya ang dulo ng bangin na nakaharap sa nagngangalit na dagat, nakita niya ang isang itim na sasakyan. Dalawang lalaki ang pilit na hinihila, ang nanghihinang si Lola Bining, patungo sa gilid ng matarik na lupa. Ang matanda ay tila isang tuyong dahon na anumang sandali ay tatangayin ng hangin. Bitawan niyo siya, sigaw ni Marisol. Ang kanyang boses ay halos lamunin ng dagundong ng kulog. Ngunit bago pa man siya makalapit, dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan. Lumabas si Isabela, hawak ang isang itim na payong. Ang kanyang ngiti ay kasing talim ng kidlat na gumuguhit sa langit. Ang ulan ay hindi man lang dumidikit sa kanyang mamahaling suot. Tila ba pati ang kalikasan ay natatakot sa kanyang kasamaan. Huli ka na, Marisol, ani Isabela. Ang boses ay puno ng tagumpay. Ang matandang ito ay mawawala na sa landas natin. At bukas,
Ang resulta ng DNA ang magiging huling pako sa krus mo. Walang maniniwala sa isang baliw at sa isang hamak na labandera. Sa isang iglap, itinulak ng isa sa mga lalaki si Lola Bining at ang matanda ay dahan-dahang nawalan ng balanse sa gilid ng bangin. Ang huling nakita ni Marisol ay ang nanlilisik na mga mata ni Isabela at ang mabilis na pagbagsak ng matanda sa madilim na kailaliman ng kakahuyan sa ibaba. Sana ay hindi mo na lang pinilit buksan ang mga sugat na matagal nang naghilom, Marisol. Ngayon, pati ang matandang ito ay kailangang magbayad sa iyong kahangalan. Sa huling sandali, ikaw ang pumatay sa kanya. Ang tinig ni Isabela ay tila isang malamig na bulong ng kamatayan na humahalo sa hagupit ng ulan. Habang dahan-dahang gumugulong ang sasakyan ni Isabela palayo, naiwan si Marisol sa gilid ng bangin. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa madulas na putik. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na sumisigaw ng pangalan ni Lola Bining. Walang pag-aalinlangan, dahan-dahang bumaba si Marisol sa matarik at madulas na dalisdis. Ang mga tinik ng masukal na halaman ay tila mga kuko na kumakalmot sa kanyang balat at ang bawat pagkulas ng mga tuyong sanga ay nagbibigay ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Sa ilalim ng isang malaking puno ng balete, natagpuan niya ang matanda. Nakahandusay si Lola Bining sa ibabaw ng makapal na bunton ng mga tuyong dahon. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel, ngunit ang kanyang dibdib ay dahan-dahan pa ring gumagalaw. Ang bawat hininga ng matanda ay tila isang himala sa gitna ng unos. Dito naganap ang golden moment ni Marisol. Hinubad niya ang kanyang basang suot na luma at kupas na jacket upang itakip sa nanginginig na katawan ni Lola Bining. Idiniin niya ang kanyang mukha sa malamig na noo ng matanda. Pilit na ibinibigay ang sarili niyang init upang hindi ito tuluyang lamunin ng lamig. Lola, huwag po kayong bibitaw. Nandito na po ako, bulong ni Marisol. Ang kanyang mga luha ay mas mainit pa kaysa sa patak ng ulan. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa kanyang bulsa. Ang cellphone ni Gabriel. Kahit nabasa at nahulog sa putikan, ang liwanag nito ay tila isang maliit na bituin na ayaw mamatay. Isang pag-asa sa gitna ng kawalan. Habang nagaganap ang trahedya sa kakahuyan, ang loob ng mansyong Velasco ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Si Don Aquilino ay nakatayo sa harap ng malaking bintana, pinagmamasdan ng nagngangalit na bagyo. Hawak niya ang isang lumang litrato ni Gabriel noong bata pa ito. Ang kanyang isip ay pabalik-balik sa marka sa leeg ni Luan. Ang bawat kidlat na gumuguhit sa langit ay tila nagpapakita ng mukha ng kanyang anak na humihingi ng hustisya. Ang kanyang pagdududa kay Isabela ay nagsisimulang lumaki. Tila isang anino na hindi na niya kayang itago. Nasaan si Marisol? Tanong ng matanda sa sarili. Ang kanyang boses ay puno ng kaba na hindi niya maipaliwanag. Nang sumapit ang madaling araw, ang ulan ay tumigil na, ngunit ang lamig ay nanatiling nanunuot. Sa harap ng mansyon, bumaba si Isabela mula sa kanyang sasakyan. Maayos ang buhok at tila walang nangyari. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Alam niyang sa mga oras na yon, ang DNA specialist na kanyang binayaran ay handa na para sa huling yugto ng kanyang plano. Ang mga sample ng dugo ay nakahanda na para palitan. Ngunit ang hindi alam ni Isabela, sa likod ng malaking gate ng mansyon, isang duguang figura ang dahan-dahang gumagapang. Si Marisol, pasan-pasan ang nanghihinang si Lola Bining, ay tila isang sugatang mandirigma na ayaw sumuko. Ang bawat hakbang niya ay nagiiwan ng bakas ng putik at dugo sa sementadong daan, isang tahimik na paniningil sa lahat ng kasamaang ginawa sa kanya. Eksaktong 8:00 ng umaga, tinawag ni Don Aquilino ang lahat sa malawak na sala para sa nakatakdang DNA test. Nakaupo si Isabela sa mahabang sofa, hawak ang isang tasa ng kape, ang kanyang nanangiti ay puno ng pagyayabang. Don Aquilino, handa na po ang lahat.
Tapusin na natin ang komedyang ito, ani Isabela nang may kumpiyansa. Ngunit nang bumukas ang malaking pintuan ng mansyon, hindi ang DNA specialist ang pumasok. Bumungad ang isang duguang Marisol. Hawak ang cellphone na nagliliyab pa ang screen at sa kanyang likuran ay inilalabas ng mga tauhan ng kumpanya ang isang sugatang Lola Bining. Ang tasa ng kape ni Isabela ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Ang pagbasag ng porselana ay umalingaw-ngaw sa buong silid gaya ng pagkabasag ng kanyang mga plano. Ngunit bago pa makapagsalita si Marisol, mabilis na tumayo ang DNA specialist at may ibinulong kay Don Aquilino na nagpabago sa timpla ng mukha ng matanda. Don Aquilino, may kailangan kayong malaman tungkol sa mga batang ito bago tayo magpatuloy. Isang bagay na hindi kayang sabihin ng kahit anong test. Ang bawat patak ng dugo at putik mula sa iyong katawan ay isang mantsa sa dangal ng pamilyang ito na hinding-hindi mo na mahuhugasan, Marisol. Ang pagdadala mo sa matandang yan dito ay hindi kabayanihan. Ito ay isang desperadong hakbang ng isang talunan. Ang boses ni Isabela ay tila isang matalim na aspil na itinutusok sa gitna ng namumuong tensyon sa loob ng marangyang sala. Nakatayo si Marisol sa gitna ng puting marmol. Ang kanyang suot ay basang-basa at punong-puno ng dumi mula sa kakahuyan. Isang malaking kaibahan sa kinang ng mga kristal na chandelier sa itaas. Ang bawat paghinga niya ay mabigat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang cellphone ni Gabriel. Tila ba ito ang tanging angkla niya sa mundong pilit siyang nilalamon. Sa kanyang likuran, maingat na inihiga ng mga tauhan si Lola Bining sa sofa. Ang matanda ay walang malay, ngunit ang bawat mahinang ungol nito ay tila isang saksi na sumisigaw ng katotohanan. Lumingon si Don Aquilino sa doktor. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa ilalim ng makapal na kilay. Ang mga salita ng espesyalista tungkol sa isang bagay na hindi kayang sabihin ng DNA test ay tila isang malaking palaisipan na nagpabigat sa hangin. Anong ibig mong sabihin, doktor? Magpahayag ka ng malinaw. Don Aquilino, bago tayo magpatuloy sa pagkuha ng mga sample, binasa ko ang medical history ni Gabriel at ng mga batang ito. Panimula ng doktor, ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng timbang. Si Gabriel ay may isang napakabihirang kondisyon sa dugo, isang genetic anomaly na tinatawag na Rh0 o ang golden blood. Wala pa sa 1% ng populasyon ang mayroon nito. At sa aking paunang pagsusuri sa records ni Luan at Lumina mula sa kumpirmadong mga dokumento ng kanilang kapanganakan, taglay nila ang kaparehong bihirang dugo. Ang pagkakataon na ang dalawang bata ay magkaroon nito nang walang direktang koneksyon sa dugo ni Gabriel ay halos imposible. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mukha ni Isabela ay unti-unting nawalan ng kulay. Ang kanyang labi ay dahan-dahang nanginig habang pilit na nag-iisip ng susunod na kasinungalingan. Kasinungalingan. Binayaran ka niya, hindi ba? Binayaran ka ng labanderang iyan para gumawa ng kwento. Sigaw ni Isabela. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa doktor ng may panginginig. Dito naganap ang golden moment ni Marisol. Sa gitna ng kanyang sariling paghihirap, nakita niya si Luan na nakatayo sa sulok. Yakap-yakap ang nanginginig na kapatid na si Lumina. Sa kabila ng dumi sa kanyang muka at ang hapdi ng kanyang mga sugat, dahan-dahang lumapit si Marisol sa kanyang mga anak. Lumuhod siya sa harap nila. Hindi alintana ang putik na kumakapit sa mamahaling alpombra at inayos ang gusot na kuwelyo ng damit ni Luan. Huwag kayong matakot mga anak. Nandito na si nanay. Hindi na tayo aalis. Bulong niya. Ang kanyang boses ay kasing lambot ng hangin sa madaling araw. Punong-puno ng pagmamahal na tila isang panangga laban sa lahat ng puot sa loob ng mansyon. Ang simpleng paghaplos niya sa pisngi ng mga bata ay tila nagbigay ng liwanag sa madilim na paligid.
Biglang tumayo si Don Aquilino. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Isabela. Ang pagdududa na matagal nang nananahan sa kanyang puso ay tuluyan ng naging isang ganap na galit. Isabela, bakit tila'y mas alam mo pa ang resulta kaysa sa doktor? Bakit tila takot na takot kang lumabas ang katotohanan? Don Aquilino, ginagawa ko lang ito para sa inyo, para sa proteksyon ng kumpanya. Ang pagmamakaawa ni Isabela ay tila isang sirang plaka. Ang cellphone na yan, peke iyan. Kayang-kaya ng teknolohiya ngayon na gayahin ang boses ng kahit sino. Itinaas ni Marisol ang cellphone ni Gabriel. Ang screen nito ay kumislap sa huling pagkakataon bago tuluyang mamatay ang baterya. Peke? Ang boses ba ng isang naghihingalong ama na humihingi ng tulong para sa kanyang mag-iina ay matatawag mong peke? Ang boses ba ng isang babaeng hinayaan siyang mamatay sa dilim ay gawa-gawa lamang? Sa sandaling iyon, dahan-dahang iminulat ni Lola Bining ang kanyang mga mata. Ang kanyang tuyong labi ay gumalaw, tila may gustong sabihin na huling ebidensya. Ngunit bago pa man makapagsalita ang matanda, mabilis na lumapit si Isabela, tila isang loba na handang sumakmal at pilit na inagaw ang cellphone mula sa kamay ni Marisol. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ang umalingaw-ngaw nang tumama ang cellphone sa matigas na sahig. Ang pagkabasag ng screen nito ay tila kasabay ng paghinto ng pag-asa ni Marisol. Ngayon, wala na kayong ebidensya. Pagmamalaki ni Isabela, ang kanyang tawa ay puno ng kabaliwan. Ngunit ang hindi alam ni Isabela, may isang lihim na kamera sa loob ng silid-aklatan ni Don Aquilino na matagal na niyang ipinalagay at ang bawat salitang binitawan niya sa mga huling sandali ay naitala na. Habang tinititigan ni Don Aquilino ang basag na cellphone sa sahig, isang tanong ang nananatili. Magagawa kaya ni Isabela na takasan ng batas o may mas malalim pa siyang plano upang tuluyang patahimikin ang lahat ng nakakaalam sa kanyang lihim bago sumapit ang kinabukasan? Wala na. Wala na ang boses na ipinagmamalaki mo, Marisol. Ngayon, subukan mong kumbinsihin ang buong mundo gamit ang basag na salamin na yan. Ang katotohanan ay para lamang sa mga taong may kapangyarihan at sa mansyong ito, ako ang batas. Ang halakhak ni Isabela ay tila isang matalim na tunog ng pagkakasira, isang uri ng kabaliwan na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng sala. Nakatayo siya sa gitna ng silid. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa, habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tagumpay. Ang bawat piraso ng cellphone na tumilapon sa sahig ay tila mga bituin na namatay sa harap ng kadiliman. Sa ilalim ng kanyang mga paa, ang basag na screen ay tila isang paalala na sa mundong ito, ang kasamaan ay madalas na mas mabilis kaysa sa katarungan. Ngunit ang katahimikan ni Don Aquilino ay mas nakakatakot pa kaysa sa pagsigaw ni Isabela. Ang matanda ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang baston, hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Ang bawat salita ng doktor tungkol sa bihirang dugo ni Gabriel at ang bawat patak ng putik sa katawan ni Marisol ay nagsimulang magtagni-tagni sa kanyang isipan. Ang pader ng kasinungalingan na itinayo ni Isabela sa loob ng 5 taon ay dahan-dahang nagkakaroon ng mga lamat na hindi na kayang itago ng anumang brilyante. Akala mo ba, Isabela, na ang katotohanan ay nakasalalay lamang sa isang piraso ng teknolohiya? Ang boses ni Don Aquilino ay mababa, parang isang malayo at dambuhalang kulog na nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagtayo ng imperyong ito? Hindi ako naging matagumpay sa negosyo dahil lamang sa swerte. Naging matagumpay ako dahil alam ko kung kailan ako niloloko. Dahan-dahang lumingon ang matanda sa malaking painting ni Gabriel na nakasabit sa dingding. 5 taon. 5 taon akong nabulag ng galit dahil sa mga dokumentong dinala mo. Pero ang marka sa leeg ni Luan ang dugo na dumadaloy sa kanilang mga ugat at ang katotohanang handang mamatay, si Marisol,
para iligtas ang isang matandang yaya. Iyan ang mga ebidensyang hindi mo kayang basagin, Isabela. Dito naganap ang golden moment ni Marisol. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahan niyang nilapitan ang basag na cellphone sa sahig. Lumuhod siya at maingat na pinulot ang isang maliit na memory card na tumilapon mula sa loob ng unit. Ang kanyang mga kamay ay puno ng sugat, ang kanyang mukha ay madungis, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng kapayapaan na hindi kayang abutin ni Isabela. Itinaas niya ang maliit na chip sa harap ng lahat. Ang boses ni Gabriel ay hindi nakatira sa screen na ito, Isabela. Nakatira ito sa alaala ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. At ang recording na sinira mo, matagal na itong naipadala sa email ng abogado ni Gabriel bago pa man mangyari ang aksidenteng ito bilang proteksyon. Bulong ni Marisol, ang boses ay puno ng dignidad. Ang cellphone na ito ay pain lamang para ipakita sa lahat kung gaano kakadesperadang itago ang iyong krimen. Isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang narinig mula sa likuran. Pumasok ang isang pangkat ng mga pulis. Kasunod ang isang batang abogado na may hawak na laptop. Ang mukha ni Isabela ay biglang naging abo. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at gulo-gulo habang tinitingnan ang paligid. Ang bawat sulok ng mansyon na dati ay kanyang kaharian ay tila naging isang malaking kulungan na unti-unting sumasara sa kanya. Isabela Velasco, you are under arrest for the attempted murder of Lola Bining and for the obstruction of justice regarding the death of Gabriel Velasco. Ani ng opisyal, ang bawat salita ay tila isang hatol na nagpatahimik sa buong sala. Sa isang iglap ng kabaliwan, kumuha si Isabela ng isang matalas na gunting mula sa lamesa at tinangkang lumapit kay Marisol. Ngunit bago pa man siya makahakbang, mabilis siyang hinarangan ng mga pulis. Ang tunog ng mga posas na naglalapat sa kanyang mga kamay ay tila huling himig ng kanyang pagkatalo. Sa huling pagkakataon, tumingin siya kay Don Aquilino, pilit na humihingi ng awa. Ngunit ang matanda ay tinalikuran siya ng walang kibo. Ilabas niyo siya. Ayaw ko nang makita ang mukha ng babaeng pumatay sa aking anak ng 2 beses. Ang boses ni Don Aquilino ay puno ng pait at pagsisisi. Habang hinihila si Isabela palabas, naiwan si Marisol na nakatayo sa gitna ng sala. Lumapit sa kanya si Don Aquilino. Ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha. Ang matandang agila ay dahan-dahang yumuko sa harap ng isang hamak na labandera. Isang paghingi ng tawad na higit pa sa anumang salita ang kayang ipahayag. Ang bawat yabag ng mga pulis na hinihila si Isabela palabas ay tila isang mabigat na timbang na dahan-dahang inaalis sa dibdib ni Marisol. Ang katahimikan na naiwan sa loob ng malawak na sala ay hindi kasing lamig ng dati. Ito ay isang uri ng katahimikang puno ng pag-amin, ng pagsisisi at ng mga luhang matagal nang itinago ng mga pader ng mansyong Velasco. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Isabela ay dahan-dahang napapalitan ng amoy ng ulan at ng basang lupa mula sa suot ni Marisol, ang amoy ng katotohanan. Nakatayo si Don Aquilino sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nakatukod sa kanyang baston na tila ba ito na lamang ang tanging bagay na pumipigil sa kanyang pagbagsak. Ang kanyang mga balikat, na dati ay laging matuwid at puno ng pagmamalaki, ay dahan-dahang bumagsak. Ang matandang agila na kinatatakutan ng lahat ay mukhang isang matandang lanta at pagod. Isang lalaking napagtanto na sa kanyang paghahabol sa kapangyarihan, muntik na niyang maubos ang sarili niyang lahi. Dahan-dahang lumapit ang matanda kay Marisol. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay tila isang paglalakbay patungo sa paghingi ng tawad na hindi niya alam kung paano sisimulan. Huminto siya sa tapat ng babaeng itinuring niyang basura, ang babaeng dumanas ng lahat ng hirap sa loob ng kanyang sariling pamamahay. Sa gitna ng panginginig ng kanyang mga tuhod, dahan-dahang lumuhod
Si Don Aquilino sa harap ni Marisol, isang malakas na tunog ng pagtama ng kanyang mga tuhod sa marmol ang umalingaw-ngaw. Isang kumpas na nagpatahimik sa lahat ng naroon. Patawad, patawad Marisol. Ang boses ng matanda ay basag, puno ng pait, na tila bawat salita ay humihiwa sa kanyang lalamunan. Nabulag ako ng sarili kong galit. Hinayaan kong saktan ka ng babaeng yon sa ilalim ng sarili kong bubong. Pinatay ko ang anak ko sa pangalawang pagkakataon dahil sa katigasan ng aking puso. Dito naganap ang golden moment ni Marisol. Sa halip na magalit, sa halip na isumbat ang lahat ng sampal at pasakit na kanyang tinanggap, dahan-dahan niyang inabot ang kamay ng matanda. Ang kanyang mga daliri na puno ng kalyo at sugat mula sa paglalaba at paggapang sa kakahuyan ay humawak sa kulubot na kamay ni Don Aquilino. Hindi siya nagsalita agad. Sa halip, tiningnan niya ang matanda nang may matinding habag. Ang kanyang kapatawaran ay hindi galing sa panghihina, kundi mula sa isang pusong nakahanap ng kapayapaan sa gitna ng bagyo. Don Aquilino, hindi po ang aking patawad ang kailangan nyo, bulong ni Marisol, habang ang isang mainit na luha ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang kailangan nyo po ay ang patawad ni Gabriel, at ang tanging paraan para makuha iyon ay ang mahalin ang mga batang iniwan niya sa inyo. Sila po ang huling pagkakataon nyo para itama ang lahat. Mula sa pintuan dahan-dahang pumasok sina Luan at Lumina. Ang mga bata ay nakatingin sa kanilang ina at sa matandang nakaluhod. Sa isang kumpas ni Marisol, lumapit ang dalawa. Ang maliit na kamay ni Luan ay dahan-dahang dumapo sa balikat ng kanyang lolo. Ang inosenteng haplos na yon ay tila isang gamot na humilom sa sugat ni Don Aquilino. Niyakap ng matanda ang mga bata ng mahigpit. Ang kanyang mga hikbi ay naririnig sa buong sala. Isang tunog ng paglaya mula sa 5 taon ng kadiliman. Ngunit sa gitna ng madamdaming tagpong ito, ang abogadong si Attorney Santos ay lumapit kay Marisol. Ang kanyang mukha ay seryoso at may dalang isang itim na folder. Marisol? May isa pang huling habilin si Gabriel na nakatago sa kanyang testamento na kailangan nating buksan ngayon. Isang bagay na hindi alam ni Isabela at isang bagay na magbabago sa kapalaran ng lupaing ito. Dahan-dahang binuksan ng abogado ang dokumento at habang binabasa ang bawat titik, ang mukha ni Don Aquilino ay muling binalot ng gulat. Ang huling kahilingan ni Gabriel ay hindi tungkol sa yaman o sa kumpanya, kundi tungkol sa isang lihim na koneksyon ng lupain ng mga Velasco sa mismong pamilya ni Marisol na matagal nang ibinaon ng nakaraan. Ano ang lihim na ito na itinatago ni Gabriel? At sapat ba ang katotohanan ito upang tuluyang pag-isahin ang nag-away na mga pamilya? O magbubukas ba ito ng isang bagong sugat na maglalagay sa panganib sa bagong kamit na kapayapaan ng mag-iina? Ang bawat paghinga ni Marisol sa loob ng silid-aklatan ni Don Aquilino ay tila pag-akyat sa isang matarik na bundok. Ang amoy ng lumang papel at katad ay humahalo sa alat ng dagat na nananatili pa rin sa kanyang balat. Sa harap niya, ang abogadong si Attorney Santos ay dahan-dahang inilabas ang huling habilin ni Gabriel, isang dokumentong matagal nang naghihintay sa dilim upang magbigay ng liwanag sa lahat. Ang tunog ng pagbukas ng folder ay tila isang malakas na pintig ng puso sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Don Aquilino, Marisol, ang dokumentong ito ay hindi lamang tungkol sa pera. Panimula ng abogado, ang kanyang boses ay puno ng paggalang. Isinulat ito ni Gabriel 1 buwan bago ang aksidente. Alam niya ang tungkol sa balak ninyong pagpapaalis sa mga taga-baybayin Don Aquilino at alam din niya ang panganib na dala ni Isabela. Dahan-dahang binasa ni Attorney Santos ang mga huling salita ni Gabriel. Ang bawat pangungusap ay tila isang mainit na yakap mula sa kabilang buhay. Isiniwalat ni Gabriel na gamit ang kanyang sariling mana mula sa kanyang yumaong ina, lihim niyang binili ang malaking bahagi ng lupain sa baybayin, ang mismong lupang kinatatayuan ng dampa ni Marisol.
Ang titulong ito ay hindi nakapangalan sa kumpanya ng mga Velasco, kundi nakapangalan kay Marisol at sa kanilang mga anak. Papa, basa ng abogado sa sulat ni Gabriel, ang lupang ito ay hindi ginto na dapat nating pagkakitaan. Ito ang kaluluwa ng ating pamilya. Ibinabalik ko ito sa mga taong tunay na nag-aalaga sa dagat dahil doon ko nahanap ang tunay na kayamanan kay Marisol. Napahawak si Don Aquilino sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ng kanyang anak ay tila isang matamis na parusa. Ang proyektong nais niyang itayo, ang marangyang resort na naging dahilan ng pagdurog sa buhay ni Marisol, ay binuo pala sa ibabaw ng lupang hindi na kanya. Ang lahat ng kanyang pagmamalaki ay gumuho na parang kastilyong buhangin sa harap ng malaking alon. Dito naganap ang golden moment ng kabanatang ito. Pagkalipas ng ilang linggo, tumayo si Marisol sa dalampasigan kung saan dati ay nakatayo ang kanyang maliit na dampa. Wala na ang mga bulldozer, wala na ang takot. Sa halip, ang tunog ng mga martilyo at lagari ay lumilikha ng isang bagong himig, ang pagtatayo ng Lang Gabriel o ang nayon ni Gabriel. Hindi ito isang resort para sa mga mayayaman, kundi isang pamayanan para sa mga ina at batang tulad niya na biktima ng kawalang katarungan. Dahan-dahang lumapit si Don Aquilino kay Marisol. Suot ang isang simpleng t-shirt at tsinelas, malayo sa kanyang dating anyo bilang isang malupit na tycoon. Inabutan niya si Marisol ng isang malamig na baso ng tubig. Ang simpleng pag-abot na ito ay tila isang simbolo ng pagpapakumbaba. Tumingin silang dalawa sa mga bata, sina Luan at Lumina, na masayang nagtatakbuhan sa buhanginan habang hawak ang isang makulay na guryon. Ang paglipad ng guryon sa asul na langit ay tila ang paglaya ng kanilang mga kaluluwa mula sa pait ng kahapon. Marisol, ang boses ng matanda ay mahina, ngunit tapat. Ang kumpanya, ibinigay ko na ang malaking bahagi nito sa trust fund ng mga bata. Gusto ko nang mamuhay dito sa tabi niyo. Gusto ko nang matutong maging isang lolo bago ako tuluyang bawiin ng panahon. Tumingin si Marisol sa malawak na karagatan. Naramdaman niya ang isang banayad na ihip ng hangin na humahaplos sa kanyang buhok. Tila isang halik ni Gabriel mula sa langit. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito ang lason na pumapatay sa kanya. Ito na ang pataba na nagpapalago sa kanyang bagong buhay. Ang bawat sugat sa kanyang kamay ay nagsimula ng maghilom, nag-iiwan ng mga pilat na magpapaalala sa kanya ng kanyang katatagan. Ngunit habang tila maayos na ang lahat, isang huling tanong ang nanatili sa isip ni Marisol habang pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw. Sapat na ba ang pagtatayo ng mga bagong bahay upang mabura ang lahat ng pait sa puso ng kanyang mga anak? At sa huling pagharap niya sa puntod ni Gabriel, magagawa kaya niyang sabihin na ganap na siyang malaya mula sa anino ng mga Velasco? Lumipas ang 3 taon na tila isang mahabang panaginip na dahan-dahang nagigising sa ilalim ng isang maningning na bukang liwayway. Ang nayong Gabriel ay hindi na lamang isang pangarap na nakasulat sa lumang papel. Ito na ay isang buhay na paraiso sa gilid ng dagat. Ang bawat haligi ng mga bahay na itinayo rito ay sumasalamin sa katatagan ng mga pusong minsan nang nadurog. Ang amoy ng sariwang huli na isda at ang bango ng mga namumukadkad na sampagwita sa paligid ng plaza ay humahalo sa alat ng hangin na tila isang paalala na ang dagat ay hindi lamang naglalayo ng mga mahal sa buhay, kundi nagbabalik din ng pag-asa. Sa gitna ng nayon, nakatayo ang isang maliit na kapilya na yari sa puting bato at kahoy na nara. Doon, sa harap ng isang simpleng marker na may pangalan ni Gabriel, nakatayo si Marisol. Ang kanyang suot na puting bestida ay dahan-dahang hinahampas ng hangin. Ang kanyang mukha ay wala na ang mga bakas ng pagod at takot. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging puno ng luha, ay nagniningning na ngayon sa isang uri ng kapayapaang hindi kayang bilhin
ng anumang yaman. Dahan-dahan niyang hinaplos ang ukit na pangalan ng asawa. Ang bawat daliri niya ay tila bumubulong ng isang pasasalamat. Gabriel, tingnan mo sila. Bulong ni Marisol, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng dignidad. Ang mga anak mo ay hindi na kailangang magtago sa dilim. Ang pangalan mo ay hindi na isang sumpa, kundi isang silong para sa mga nangangailangan. Mula sa malayo, narinig ang malakas na tawanan ni Luan at Lumina. Ang kambal ay malalaki na, ang kanilang mga balat ay kulay kape dahil sa madalas na paglalaro sa ilalim ng araw. Kasunod nila ang isang matandang lalaki na nakasuot ng simpleng kamiseta at sombrerong buri. Si Don Aquilino iyon, ang dating malupit na tycoon na ngayon ay tila isang ordinaryong lolo na abala sa pag-aalaga sa kanyang mga apo. Hawak ng matanda ang isang basket ng mga sariwang prutas, ang kanyang mukha ay puno ng mga ngiting matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ang kanyang bawat hakbang ay hindi na kasing bilis ng dati, ngunit ito ay puno na ng katapatan at pagpapakumbaba. Nay, Lolo caught a big fish today. Sabi niya, it's for our celebration mamaya. Sigaw ni Luan habang tumatakbo patungo sa kanyang ina. Ang sigla sa boses ng bata ay tila isang himig na nagpapainit sa puso ni Marisol. Lumingon si Marisol kay Don Aquilino. Sa isang simpleng palitan ng tingin, naramdaman ang ganap na kapatawaran. Hindi na kailangan ng maraming salita. Ang pagpapatawad ni Marisol ay hindi nangangahulugang kinalimutan niya ang pait ng kahapon, kundi pinili niyang huwag nang maging bilanggo nito. Alam niya na ang pagsisisi ni Don Aquilino ay tapat, at ang pagmamahal na ibinibigay nito sa mga bata ang pinakamalaking bayad sa lahat ng kanyang mga sugat. Sa loob ng isang madilim na selda, sa kabilang panig ng lalawigan, nananatili si Isabela. Ang kanyang mundo ay naging kasing liit ng 4 na sulok ng pader, at ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang mga bulong ng pagsisisi na huli na para pakinggan. Ang katahimikan ay naging kanyang pinakamabigat na parusa. Ang kapangyarihang inakala niyang magbibigay sa kanya ng lahat ay siya ring naging dahilan ng kanyang pag-iisa. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, nagtipon-tipon ang buong nayon para sa isang simpleng salo-salo sa dalampasigan. Ang tunog ng mga gitara at ang ritmo ng mga alon ay lumilikha ng isang magandang simponya ng buhay. Dito, natutunan ni Marisol ang pinakamahalagang aral. Ang buhay ay parang dagat. May mga pagkakataong ang mga alon ay malulupit at tila lalamunin ka. Ngunit kung mananatili kang matatag at puno ng pagmamahal, laging may dalampasigang maghihintay sa iyo. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon o sa dami ng kumpanya, kundi sa dami ng mga pusong natutunan mong hilumin at sa lalim ng pag-ibig na handang magsakripisyo nang walang hinihintay na kapalit. Sa bawat haplos ng hangin, alam ni Marisol na kahit wala na si Gabriel sa kanyang tabi, ang kanyang pag-ibig ay mananatiling buhay sa bawat ngiti ng kanyang mga anak at sa bawat bintana ng Nayong Gabriel na nagbibigay ng liwanag sa dilim. Ang pait ng kahapon ay tuluyan ng natunaw sa tamis ng bukas. Sa huling sulyap ni Marisol, sa nagliliyab na langit, alam niyang ganap na siyang malaya. At sa bawat pusong nakikinig, ang kanyang kwento ay magsisilbing isang paalala na hanggat may pag-ibig, laging may pag-asa. Ang pait ng kahapon ay tuluyan ng natunaw sa tamis ng bukas. At sa huling sulyap ni Marisol, sa nagliliyab na langit, alam niyang ganap na siyang malaya, sapagkat hanggat may pag-ibig, laging may pag-asa. Dito nagtatapos ang paglalakbay ni Marisol, isang paglalakbay na nagpatunay na ang pinakamadilim na gabi ay laging sinusundan ng liwanag ng bagong umaga. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at pakikinig. Hanggang sa huling sandali ng kwentong ito, isang malaking karangalan para sa akin ang makasama kayo sa bawat pintig ng damdamin ni Marisol, Gabriel
at ng buong Nayong Gabriel. Habang hinahabi ko ang bawat salita sa nobelang ito, lalo na sa mga kabanatang puno ng pait at kaapihan ni Marisol, sa ilalim ng hagupit ng ulan, tila nadurog din ang aking sariling puso. May mga gabing hindi ako makatulog dahil sa bigat ng emosyon, na tila ba ako mismo ang nakararamdam ng lamig ng basang lupa at ng hapdi ng bawat sampal na tinanggap ng ating bida. Ang kwentong ito ay hango sa mga totoong karanasan ng katatagan at sakripisyo ng mga ina sa ating lipunan, mga babaeng tila kawayan na yumuyuko sa bagyo, ngunit kailanman ay hindi nababali. Ang aking layunin ay magsilbing isang maliit na kandila, ang kwentong ito, sa gitna ng inyong kadiliman. Tulad ng isang butil na itinanim sa pagitan ng mga bato, ang pag-ibig at pagpapatawad ay may kakayahang sumibol at magbunga ng kapayapaan. Gaano man kahirap ang pinagdaanan, nais kong ipaalala sa inyo na ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ito ang pinakamataas na uri ng katapangan na nagpapalaya sa ating kaluluwa. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam, nais kong itanong sa inyo, sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Marisol na patawarin si Don Aquilino pagkatapos ng lahat ng pasakit na idinulot nito sa kanya? Ikaw ba? Kung ikaw ang nasa kalagayan niya, kaya mo rin bang yakapin ang taong minsan nang sumira sa iyong pangarap? Sana ay nag-iwan ang kwentong ito ng sapat na init sa inyong mga puso upang harapin ang inyong sariling mga hamon sa buhay. Kung kayo po ay naantig o may natutunan sa kwentong ito, huwag po sanang kalimutang mag-iwan ng inyong mga saloobin sa komento. I-like ang video na ito at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Ang inyong suporta ang nagbibigay sa akin ng lakas upang patuloy na lumikha ng mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na pahina ng buhay. Maraming salamat po at naway palaging magningning ang liwanag ng pag-asa sa inyong mga tahanan.